Then, yung lesson 5 na measure of central tendency ng group data. Ano naman yan? Given naman, di ba yung mga mga formula given. Pero kung sa recitation mo to gagamitin, ito yung formula ng mean. X na may guhit sa taas, ibig sabihin mean yan. Symbol ng mean yan equals summation of fx over n. Then yan. Then yung median, x na may ganyan sa taas, yan yung symbol ng median equals lower limit of the median plus n over 2 minus CFL, or the lower cumulative frequency over F, or the frequency. Then yung I, yung class interval. Then yung formula ng mode, X na may ganyan, symbol ng mode, equals LL, or the lower limit, plus D1, or the frequency of the modal class. Yun yung frequency above the modal class. D1 ang D1 pala, frequency of the modal class minus frequency above the modal class. Then over D1, yun nga yun, D1 plus D2. Ang D2 naman, frequency of the modal class minus frequency below modal class. Then yung I, yung size of class interval. Then move tayo dun sa table. Halimbawa yung table na yun, yung given sa lesson 4, eto yung ginamit. Bali yung 10 to 13, 14 to 17, then so on hanggang dito. Then di ba may frequency tayo dun na 33463330. Tapos ang end doon ay 25. Tapos paano nakuha yung x? Ito, paano nakuha ang x? Nakuha ang x dahil dito sa dalawang score na ito. Itong 13 i-add sa 10. Bale 13 plus 10. Bale ang naging sagot dyan 23. Diba? Yung 23 na yan, i-divide mo sa 2. Kasi nga, dalawang number ang pinag-plus mo. Bale, yung x ay ang mean ng dalawang number na ito. Bale, 14 tapos 17, pag pinag-add mo o nasagot, divide mo sa 2. Then 17 plus 14 divided by 2, ang magiging sagot ay 15.5. Then 21 plus 18 divided by 2, 19.5. Then so on hanggang sa 41 plus 38 divided by 2, ang magiging sagot ay 39.5. Then yung fx, paano nakuha? Ang fx ay ito lang dalawang ito, ang f at x. Kasi nga fx, kaya f at x. Paano ginawa? Minultiply lang sila, then may equal. Multiply, then equal. Yun ang nagiging sagot. 3 times 11.5 equals 34.5. O. Tapos 3 times 15.5 equals 46.5. Then 4 times 19.5 equals 78. Then so on hanggang dito. 0 times 39.5 obviously equals to 0. Then yung paano makukuha yung summation of fx? Bale, ang summation of fx, from the word summation, isa-sum mo lang to. Sum. Bale, add mo lang to. 34.5 plus 46.5 plus 78 plus 141 plus 82.5 plus 94.5 plus 106.5 plus 0, magka-come up sa 583.5. Then itong LL, paano nakuha? Ang lower limit ay nakukuha. Ang tinuro dito ay yung lower limit din ay ima-minus sa 0.5. Kaya 10 minus 0.5 ay 9.5. Then 14 minus 0.5 is 13.5.
Then 18 minus 0.5 is 17.5 and so on. Kaya 38 minus 0.5 is 37.5. Ang CF naman ay makukuha sa frequency. Bali ang frequency, ang unang frequency ay kokopyahin mo lang. Kaya naging 3. 3 ito, 3 ito. Then ang 3 na yan, ipa-plus mo sa susunod na frequency. Kaya 3 plus 3 equals 6. Then 6 plus 4 equals 10. 10 plus 6 equals 16. 16 plus 3, 19. 19 plus 3, 22. 22 plus 3, 25. Then 25 plus 0 is 25. Kailangan ang CF at ang N ay magiging equal sa, kailangan parehas yan. Equal silang dalawa. Gets 25 to, ito naman 25 din. Kapag hindi nagtugma yan, may mali ka. Mali mo. Tapos gamitin na natin yung formula. Then yung mean nga natin ay ito. Mas madali, gawin mo muna tong table para ano ka na lang, hanap ka na lang ng hanap. Then yung mean, summation of fx over n. Then yung summation of fx, may 583.5. Ito yon. Yan. Yan yon, 583.5. Then yung 25 sa nakuha. Ito yon, yung n. Yung n yung 25. Yan. Tapos pag dinivide mo yan sa calculator, ito ang lalabas, 23.34. Then ang media naman ay ito, LL plus N over 2 minus CFL over frequency times I, or the class interval. Pero bago ma-compute yung median, kailangan mo munang kunin ang median class. Paano kunin ang median class? So, ang median class ay median class equals N over 2 equals, ang N nga natin ay yung 25, kaya 25 over 2. Constant yan. Constant ang 2. Ibig sabihin, ang constant hindi nababago. Constant yan, hindi nababago. So, 25 divided by 2 is 12.5. So, yan 12.5 na yan. 12.5 na yan. Hahanapin mo dito sa CF or the cumulative frequency. Yan 12.5, wala kang makikita dito sa CF. Pero, pwedeng mas mataas na number. Kaya, di ba ang 12.5, ano mas mataas na number na nakikita mo sa CF? Hindi ba't 16? Hindi naman pwede 10. At mas masyadong mataas na ang 19. Kaya ang pinakamalapit na mas mataas na number ay 16. Kaya ang 16 ang naging modal class. Then, yung modal class na yan, dyan ka titingin. Dyan sa hila na yan, kaya titingin sa pagsasagot dito sa median. Bale, ito nga, median equals LL or the lower limit. Kaya ang LL, titingnan mo ang kapantay nung modal class mo, which is 16. Ang LL na kapantay ng 16 ay 21.5. Kaya ang sisulat dito ay 21.5. Then plus 12.5. Bakit 12.5? Kasi itong 12.5 ang median class, which is itong ang N over 2. Ito nga kinompute. Kaya 12.5, copy mo na lang. Then minus CFL. Ang CFL naman natin ay yung lower cumulative frequency, which is mas mababa sa modal class. Ang mas mababa sa modal class ay 10. 16 ang mas mababa, 10. Palaging nasa taas ng modal class yon, nasa taas. Pero hindi mas mataas na number, kundi nasa itaas, nakapwesto sa taas.
Kaya yun yung lower cumulative frequency over frequency. Ang frequency naman, titingin ka ulit sa table, ang katapat na frequency nung modal class mo, yun ang magiging frequency. So, 16 ang katapat na frequency ay yung 6. Kaya, 6. Tapos, yung class interval naman, yun nga yung kinompute nung nakaraan. Yung kinompute sa dito. Ito. Class interval. Yan yun, 4. Then compute na. 21.5 kopya lang plus 12.5 minus 10 is 2.5 over 6. Kopyahin yung 6. Then kopyahin yung 4. Then kopya ulit 21.5 plus 2.5 divided by 6 is 0.42. Then times 4. Kopyahin mo yung 4. Kapag ganito, yung open close parenthesis sa pagitan ng dalawang number, yan ay multiplication. Multiplication yan. Then multiply mo yan, 0.42 times 4, 1.68. Laging nearest hundreds. Kapag sinabi nearest hundreds, after ng decimal, may dalawa kang number. Then 21.5 plus 1.68, ang magiging sagot mo ay 23.18. Nearest hundreds ulit. Nearest hundreds. Dalawang number after the decimal. Halimbawa, ang naging sagot pala dyan ay 23.176. Halimbawa, ganyan. Kaya siya naging 23.18 kasi ang katabi niya ay 6. Kaya naging 8 ito. Tapos, inalis na yung 6. Kaya naging 23.18. Pero kung ang katabi nito ay 4, mananatili siya as 23.17. Okay. Then, the mode tayo. Mode equals LL plus D1 over D1 plus D2 times interval. Yung LL, ay hanapin mo muna yung median class. Malalaman mo ang median class paano? Doon ka titingin naman sa frequency. Ang frequency, may mga number yan. Kung anong number ang may pinakamataas na value, yon yung hilera nun ang median class. Since ito ay, ang pinamataas dito ay yung 6, yon ang naging median class. Then, ang hilera na yan ang median class. Diyan ka titingin sa mga hinahanap. Then, ito, LL. Ang lower limit na nakatapat sa 6 ay yung 21.5. Itong 21.5. Kaya, ang 21.5 ang naging lower limit dito. Then, plus, hindi sa lahat ng case magkatapat, ay pareha sa modal class at median class. Nagkatapat lang talaga, nagkataon lang. Then, ang D1, paano kukunin? Ang D1 ay kinukuha sa, di ba, ito ang median class mo. Ito ang median class. Then, ang gagawin, ima-minus mo dito sa nasa taas niya. Yung pagkuha ng D1, ito, 6 minus 4. Kaya ito, 6 minus 4 equals 2. Then, andito naman, makukuha mo sa pagma-minus sa 6 minus sa nasa ibaba niya. Median class minus sa nasa ibaba, which is yung 3 nga. Kaya 6 minus 3 equals 2. Then, lagay mo na dito. O, yung LL mo na 21.5 plus 2, which is yung D1. Then, over 2, D1 ulit, plus 3, yung D2. Times sa 4, which is yung class interval nga. Kaya 21, tapos copy mo lang 21.5 plus 2, copy mo 2 over 5, kasi nga 2 plus 3 is equals to 5. Then, copy mo lang ulit yung 4 times 4. Then, 21.5 plus 2 divided by 5 is 0.4.
times 4. Copy muli yan. Then copy muli yung 21.5 tapos plus 1.6 which is ang sagot sa 0.4 times 4, 1.6. Ang magiging sagot dito ay sa 21.5 plus 1.6, 23.1. Yan yung magiging move.